Hi guys! For today's video po ay maghuhugas po ako ng helmet. Yan guys, ibubuhos natin dyan sa lababo. Helmet or ulo ng manok. Tapos po ay, ito, papakita ko po sa inyo yung aking proseso sa paghuhugas. Meron po tayong asin. Yan. Lalagay ako ng maraming asin kaya aksayado po ako sa asin guys. Kasi ito po yung ginagawa kong panghugas sa ating mga inihaw or mga ihaw-ihaw. Tapos bubugburan natin yan ng baking soda. Yan, baking soda. At saka po, lalagay din po ako ng suka. Yan, suka. Tapos, lamasin ko natin yan. Hindi ko na yan pinipisil isa-isa guys. Kasi dun sa aking YouTube channel, may nakukunin ko na pipisilin daw isa-isa. Ganito yung, ganyan. Yung ulo ng manok. Kasi daw po, may sitong dalihan. Ginagawa ko, nilalamas ko na lang yan na hindi guys. Kahit pa paano sa paglamas natin ng baking soda, asin at saka suka tatanggal na po yan lahat. Tapos, ang proseso ko po ng pagluluto nito guys ay suka. Pinapakuluan ko siya sa suka, tinitimplahan. Doon pa lang guys, tanggal na lahat yung lansa ng ulo ng ating ulo ng manok. Kaya hindi ko na siya kailangan isa-isahin na pisilin para maalis yung ganyan yung sipon. Sa paglalamas po ay halos natatanggal na po yan. Matagal ng ating paglalamas, naalis na po yung mga masamang elemento dito sa ating ulo ng manok. Hugasan po natin yan. Yan, hugasan natin. Ulang na natin ng tubig yan para hugasan. Ito pala guys yung aming bread and butter, yung aming mga ihaw-ihaw. Ito pong ulo ng manok na aming ginagawa araw-araw guys ay 4 kilos po ito. Everyday guys. Ito yung ginagawa namin. Sawa po ng Diyos, ito po ay nauubos, minsan kulang pa. Kasi nasanin na rin po yung aming mga kasunod sa aming mga paninda guys. Kaya talagang lahat ng aming halos ihaw-ihaw ay nauubos araw-araw. Ngayon ay magaling ko lang yung takip para madrain yung tubig dito sa ating lababo. Tapos, pag na-drain po yan, tanggal na yung tubig, ulit na naman. Hugasan na naman natin ulit. Hugasan ko ito ng 4 to 5 times guys. Hugas. Para sigurado talaga. Lalo di matanggal yung ating di matanggal ang anong tawag yan? Di matanggal ang kaning dulas-dulas ba? Ano ba sabihin ang dulas-dulas yung nakalimot na ko? Ano nga sabihin yung dulas-dulas lang? Dangog. Yung dangog ba? Sabi dangog pala. Matanggal ang dangog sa ating ulo. Sa ulo ng manok. Tanggal yung dulas-dulas. Yan. Tapos, yan. I-drain natin ulit. I-drain po ulit. Off na natin yung ating gripo. Yan. Drain lang natin. May mga balahibo na natira dyan. Kasama natin sa pag-drain. Drain na siya guys. Tapos ulit na naman. Ganyan na pa guys yung ating proseso sa paghuhugas. Ulit lang. Pagkatapos ilagay natin yan sa strainer at patuluin. Ganyan lang guys. Yun yung proseso ko. 5 times ko po itong ginaganito. Para malinis talaga yung aking ginagawang ulo ng manok na ilaw-ilaw. Kaya hindi siya malansa. Mga kanegosyo, gusto ko lang pong linawin na yung ulo po pala na yan, hindi ko lang naipakita sa video pero natanggalan na po yan ng nguso at saka ngala-ngala. Bali, ang gagawin lang po dyan ay huhugasan na lang po yan. Yan po yung proseso ko nga po na ginagawa. Yan po yung ginagawa ko. At natanggalan na po yan. Ulitin ko, natanggalan na po yan ng nguso at saka yung ngala-ngala na dapat po tanggalin sa ulo ng manok. Linawin ko po, hindi ko na po yan pisil isa-isa kasi pag ginawa ko po yun, mas lalo po tayong matatagalan. Yung ginawa ko pong ganyan, nilalagyan ko po ng baking soda, asin, suka, yan na po yung proseso ng aking paglilinis. Sa pamamagitan po niyan ay naalis na po yung mga dulas-dulas sa ulo ng manok. Pero nasa sa inyo po kung anong gusto nyo pong proseso. Basta sa akin po, yun po yung aking ginagawang paglilinis ng ulo ng manok. Sa mga nagbabash po dyan, bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong gawin sa proseso. Pero sa aming mga customer po, kung natitikman nyo lang po yung aming ulo ng manok, bali, masasabi nyo pong
wala po talagang kalansa-lansa. Kaya po kami nakakaubos ng 4 to 5 kilos na ulo ng manok dahil po ang aming ulo ng manok ay talagang mabenta guys. Dahil wala siyang kalansa-lansa. Yung mga customer nga po namin na hindi po kumakain ng ulo ng manok, napapakain po sila dahil wala po talaga siyang kalansa-lansa. Yan lang po guys, sana po at nawa po'y nakatulong po ako sa inyo at nakapagbigay sa inyo ng idea sa paglilinis po ng ulo ng manok. Lamasin po natin yan ng asin. Maglalagay po ako ng maraming asin guys. Tapos, lagyan natin ng baking soda. Konting suka. Tapos, lamasin natin. Binili po pala namin to ng lagana. Ito po ay halagang 5 kilos. Lamasin po natin ng maigi kasi kahit nakalaga na po ito, hindi po tayo siguradong malinis na po. Kaya nililinis ko siya ng maigi. Ayan, tapos hugasan na natin. Guys, para po pala sa pag-marinate ko nito, check nyo po yung aking YouTube channel at TV. May video po ako kung paano po marinate itong ating napakasarap na isaw ng manok. Inihaw na isaw ng manok. Hugasan ko po ito guys ng hanggang 5 beses hanggang sa matanggal po yung lansa at saka amoy ng ating isaw. Yan po, tapos tatanggalin ko lang yung pinakatakip ng ating lababo. Yan siya. I-dry natin yan. Natanggal ko rin yung mga may natitira pang akdo. Drain lang natin. Yan na po yung ginagawa ko guys. Tapos takipan natin ulit. Gasan na naman natin siya ulit. Limang beses yung ginagawang ganito guys. Tapos, pagkatapos yan ay ilalagay natin yan sa dito, patituloy natin sa strainer. And guys, hanggang dito lang yung ating video. Ganyan na po yung aking ginagawa. Dinidrain ko lang dyan dito sa ating lababo. Tapos, yan. Pagkatapos nyan ay patuloy natin siya sa strainer guys. 5 times ko po siyang nilugasan ng maayos. Hello mga idol, for today's video po ay back to work na naman kami. Ayan si Mr. Seryosong seryoso po. Hello. Hi Mr. Hi. Ayan po siya guys. Kala mo nonsyalan. Ano yun nak? Nonsyalan? Nonsyalan. Pero ayan, pag nagpatawa yan guys, kengkoy din yan. Ano po yung ginagawa niya? Ayan po, yung kanyang ginagawa. Naghihiwa ng aming bread and butter, yung aming as usual na ginagawa, pork barbecue. Tapos, ito po siya guys, yung ginagawa niya, yung aming, yun nga po, pork barbecue. Bali, ito po pala ay 12 kilos na pork laman. Tapos po, ito po ay mix guys. May fresh at saka frozen na pork laman. Yan siya sa ilalim, hindi pa nagawa. Ito yung nagawa niya. Bali, ito po ulit ay 12 kilos. For today's video, guys, tapos na yung aking mister mag-iwa ng mga aming ihawing pork laman, guys. Ayan na itsura niya. Yan, naglagay siya ng ano sa gitna. Ang tawag niyan, butas. Kala mo naglalaro, guys, no? Naglalagay siya dyan ng butas sa gitna kasi dyan na po ilalagay yung mga sangkap na i-mix or ihahalo natin, imamarinate yan sa aming pork barbecue. Ayan na siya, guys. Yan po. Guys, ito na po yung na-marinate ng aking mister. Ayan, hindi ko na malayan, nahalo niya na. Ito na itsura ng ating pork barbecue, guys. Ayan yung tsura niya. Tapos, marinate niya to. Maligo muna siya bago siya magtuhog. Mix-mix lang natin. Ayan na po yung ating pork barbecue. Guys, for today's video po ay flex ko lang sa inyo yung aming ara-ora na ginagawa. Yung ginagawa ni Ate Jo Cosinera, nagtitinda. Ito po guys yung aking ginagawa sa araw-araw. Everyday pag nag-ihaw kami. Ito yung aking nilalaga na dugo. Tinitimplahan ko na po yan, parang inaadobo. Tapos, ayan siya. Ito pa yung iba na isasalang ko pa. Bali 5 bloke po yan. Tapos sa kabila naman, naglalaga ako ng, ayan, tenga ng baboy sa pressure cooker.
para lumambot po yan bago natin yan timplahan. Tapos dito naman sa kabila ay naghuhugas ako ng balon-balunan sa lababo. Tapos si Mr. naman dito ay nagmamarinate ng aming pork barbecue. Ayan lang guys, thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Happy Sunday po ulit. Bye!